Dito tayo ngayon sa may Jesse M. Robredo Coliseum. Ayan, dito tayo sa part ng SM. Samahan niyo. Ayan. Kung makikita nyo, yung part na yon, yun yung terminal. Ito yung gagawing world class. 4 or 5 steps lang siya. Kaya sa taas ng bagyo dito last time, sigurado ko lampas dyan yung tubig. Ayan, ayan. Sa akin lang, sayang lang kasi yung 500 million, yung half billion na pondo. Wala naman akong sinasabing kukurapin ni Lenny, wala naman akong sasabihin na kung ano-ano pa. Ngayon, kung dito talaga nila gustong gawin ang Coliseum, ang gagawing event structure, eh siguraduhin nila na masusolusyonan yung mga concern na binigay ko. Hindi maliit na pera yung 500 million just for one structure, ha. You can actually create one new structure na maganda na using that money. So makikita nyo, ayun yung terminal, yung bus terminal, at ito yung SM. So isipin nyo, may event dito, yung traffic pa lang ng bus terminal na ito, traffic ng bus terminal dyan, at yung traffic ng pumupuntang SM, tapos may event pa dito, medyo magiging problema talaga. Okay? Another thing is, dito talaga, isa sa mga unang bumabaha at huling bumupa ang baha. So, sabihin na natin, kasi may 5 steps naman na hanggang dito lang naman yun eh. Eh yung baha dito last time talagang lampas tao. Imagine, kung may event, sabihin na natin kahit taasan pa nila yan, eh ito mismong surrounding area, eh baha din. Paano nyo ma-access yung Jesse M. Robredo at yung event dyan? Same with the evacuation. Diba dapat yung evacuation, ilalayo nyo sila sa baha. Pero kung dito nyo sila dadalhin, una, paano sila agad-agad ma-access ng mga tulong, ng mga pagkain, ng mga kung ano-anong relief goods. So yun lang naman ang point ko. Wala naman akong sinabing kukurakutin ni Lenny. At wala din naman akong problema kung dito din talaga nila gustong gawin yung structure na yan. Just make sure na ma-address nyo yung mga concern. Kasi ang 1 billion, ang kalahating billion ay hindi maliit na halaga. And sayang yun na kasi napag-iiwanan na din itong Naga. So sayang din naman yung na pwede sanang gamitin para umangat-angat ng konti ang Naga. Diba? Kung ayaw nyong nakukompare ang Davao City sa Naga City at wala tayong panglaban, make sure na yung mga ganyang kalaking halaga ay magamit na sa tama, ma-maximize na ba? Yun lang.